we have some venom from a black cobra. Kilalanin si Sadhguru. Iinumin daw niya ang kamandag ng black cobra. Iniisip mo siguro na sira ulo ang lalaking ito dahil delikado yung ginagawa niya. Pwes panoorin mo ang video hanggang sa dulo para malaman mo kung delikado nga ba ang kanyang ginagawa. Pinapaniwalaan na meron lamang 600 lahi ng mga makamandag na ahas sa buong mundo. Kahit na mas marami ang lahi ng mga walang kamandag, nasa 220 hanggang 380 pa rin ang namamatay na tao kada araw dahil lamang sa tuklaw ng ahas. Dahil siguro ito sa kakulangan sa mga gamot at sa tindi ng kamandag ng ahas. 7 ml ng kamandag ng Royal Cobra ay sapat na para pumatay ng tao. Ganito lang kadami. Mahirap talagang paniwalaan na ang isang maliit na pata ay kaya kang patayin. Matapos kang matuklaw ay agad kang mapaparalisa at makalipas pa ang 15 minutes ay babay na. Abay lalo na kung ang ahas na taipan ang makakatuklaw sa'yo. Ito ang pinakamamandag na ahas sa balat ng lupa at ang kamandag nito ay mas malakas ng nasa 180 beses kesa sa cobra. Isang taipan lang ay kayang pumatay ng 100 katao gamit ang kamandag nito o kaya ay nasa 250,000 daga. Ang laso nito ay simple lang. Hemotoxin ang siyang kahalo sa kamandag ng taipan. Sinisira nito ang daloy ng dugo at duduguin ka ng dire-diretso nang walang tigil dahil ang dugo mo ay parang magiging jelly ace. Isa lang ang magiging resulta nito, isang mabilis at masakit na kamatayan. Pero hindi lamang pagtuklaw ang paraan ng ahas para lagyan ka ng kamandag sa katawan dahil kaya din ng ibang uri ng ahas na mandura at minsan mas delikado ito kung iisipin. Ang black cobra ay kayang patamaan ng target sa loob ng distansya na 3 metro. Kaya naman hindi mo masasabi na meron na palang panganib sa paligid mo at naduraan ka na pala. Ang good news naman ay kahit na toxic ang kamandag ng cobra, magdudulot lang ito ng pangangati at pamamaga sa labas ng katawan. Walang panganib. Medyo mahapdi lang pero yun lang yun. Basta wag mo lang kakamutin. Hoy, wag mong kakamutin sabi ko. Yeah, I'm fine. Hey, is it itchy in here or is it just me? Meron din namang bad news. Kapag naduraan ka ng cobra sa mata, ay maaari kang mabulag. Puwera biro. Kapag hindi mo agad ito napatignan o nalinis, tapos ka. Ngayon kamukha mo na ito. 2 nga lang. Dahil sa kanilang astig na kamandag, tila ba ang mga ahas ay nasa taas ng food chain. Kapag kaya mong pumatay ng ibang hayop sa mabilis at maras na paraan, abay parang ang angas. Hindi sayang ang tato. Pero merong mas maangas pa na hayop kaysa sa mga ahas. Halimbawa na lang ay honey badger. Ang hayop na ito ay walang pakialam sa nararamdaman mo. Kapag siya ay gutom, kakain siya. Kapag gusto niya ng away, manunugod siya. At hindi importante ang kaaway kahit pa ito ay leon o kabayo. Pero ang paborito ng hayop na ito ay ahas. Kaya naman binigyan sila ng kalikasan ng pangontra sa mga kamandag ng ahas. Sa kasamaang palad, tayong mga tao ay hindi immune sa kamandag. Pero si Sadhguru ay hindi honey badger. Hindi din naman siya mukhang honey badger, di ba? Kaamoy siguro. Pero bakit walang nangyari sa kanya? Kita mo naman kung paano niya ininom ang kamandag ng ahas kanina, pero parang baliwala lang. Pwes kung iisiping mabuti, ay wala naman talagang kakaiba sa ginawa niya. Napapanood mo naman siguro sa palabas yung mga hinihigop ang lason sa mga natutuklaw ng ahas. Pero bakit nga ba? Ang venom o kamandag ng ahas ay hindi nakakasama sa loob ng katawan ng tao kung papasok ito sa ating tiyan. Ang kamandag ay halos binubuo ng protina na kapag ininom natin ay atin ding idadigest o natutunaw. Hindi naman ito magandang source ng protina pero hindi rin naman ito ganun kasama. Pero hindi ibig sabihin na porkit natutunaw natin ang kamandag ng ahas ay iinom ka na nito nang walang pangamba. Huwag mong gagawin, promise. Maaari kasing meron tayong sugat sa ating tiyan o lalamunan na hindi natin alam. Maaaring makapasok ang kamandag dito sa mga maliliit na hiwa para humalo. Sa ating dugo na siyang magdudulot ng pangingisay, pagkaparalisa at mabilis pero marahas na kamatayan. Kaya hindi mo agad malalaman kung tagumpay ba ang pag-inom mo ng kamandag ng ahas. Pero teka, sisipsipin ba dapat ang kamandag sa taong natuklaw o hindi? It's not working! Suck harder! Ayon sa training ng mga sundalo, kapag merong natuklaw ng ahas sa kasama nila, dapat mong hiwain ang sugat
at sipsipin ang kamandag sa loob ng isang oras. Tama naman siguro ang mga sundalo, di ba? Sir, yes, sir! Let me see your war face! O mali sila. Marami ng pag-aaral tungkol sa bagay na ito na nagpapatunay na ang pagsipsip sa kamandag ng ahas ay walang kwenta at maaari pa nga itong makasama. Ganon din ang opinyon ng WHO o World Health Organization. Pero bakit magkakaiba ang kanilang opinyon? Meron bang alam ang mga sundalo at doktor na tinatago sa ating mga normal na tao? Ang totoo niyan ay pwede o dapat mo talagang sipsipin ang kamandag ng ahas pero sa loob lamang ng 10 hanggang 15 segundo. Pero sino nga bang makakaalala nito? Kapag may natuklaw na ng ahas, madalas magpapanik ka na lang talaga o matataranta. Sisigaw ka ng sisigaw, pero ano namang mangyayari kung sisipsipin mo ang kamandag matapos ang 10 o 15 segundo? Sabihin na nating 5 or 30 minutes na ang nakakalipas. Pwes una sa lahat ay wala na itong silbi dahil naikalat na ng dugo ang kamandag sa buong katawan. Pangalawa, maaaring makampante ang pasyente kapag akala mo ay nasipsip mo na ang lason. Iisipin mo na okay na siya, ganon. Teka, nahihilo ako. Pero sana lang hindi ka umabot sa punto na tatanungin mo ang sarili mo kung sisipsipin mo ba ang kamandag o hindi. Base sa pag-aaral, 9 beses na posible kang mapatay ng kidlat kumpara sa kamandag ng ahas. Sa kapag tinamaan ka naman ng kidlat, wala ka naman talagang sisipsipin. Sa kabila ng panganib ng ahas, meron pa ring mga tao ang mahilig maglaro sa mga ito para itong libangan nila. Pag niyaya mo nga sila mag-basketball, mas pipiliin nila ang ahas. Matalas na ngipin at kamandag na kaya kang ipadala sa impyerno. Pero baka sakali lang, don't try this at home o sa kalye o kung nasan ka man nanonood ng video na ito. Hayaan mo na ang ganitong eksperimento sa mga profesional gaya ni Steve Ludwig. Relax. Si Steve Ludwig ay isang rock musician, rockista, nagsusulat ng kanta. Pero ang pangalawa niyang libangan ay ahas. Habang siya ay nagtutour at tuwing may recording, mahilig siyang mag-experiment ng iba't ibang kamandag ng ahas. Kahit na hindi siya isang professional, umiinom siya at pinapahid niya ang mga kamandag ng iba't ibang nakamamatay na ahas sa buong mundo sa loob ng 30 taon. Hanggang ngayon ginagawa pa rin niya ito at nagsimula siya noong taong 1988. Mahilig talaga siya sa ahas. Natuklaw na rin siya ng ahas gaya ng mga viper at cobra at muntik na rin siyang maputulan ng braso sa ospital dahil sa overdosage ng mga toxin substances. Pero nakarecover naman siya at nagpatuloy pa rin. Iniisip ni Steven na nakadevelop ang katawan niya ng immunity sa iba't ibang kamandag ng mga nakamamatay na ahas, kaya ini-enjoy na lang niya ang ginagawa niya. Ang kombinasyon ng sakit at adrenaline ay parang nagpapasaya sa kanya. Pues aminin na natin na addict na siya sa kamandag. Pero ang pagka-addict niya sa kamandag ay meron sigurong saysay. Baka maaari pa itong makatulong sa mga tao sa hinaharap. Ang mga scientifico ay nagsimula na pag-aralan ng mga antibody na nasa dugo niya para makagawa ng mas mahusay na antidote. Kadalasan ang ginagamit sa paggawa ng antidote ay ang mga kabayo at marami sa kanila ang namamatay sa proseso. Pero yan ang realidad ng medisina. Sa loob ng nakaraang 1 siglo, naniniwala si Steven na makakatulong siya at gagawin niya talaga ang lahat para makatulong. Kung nanonood ka pa, iniisip mo na siguro na hindi ka nalalapit sa mga ahas. Nakakatakot at delikado, tama. Bago mo pa mapansin, natuklaw ka na o naduraan ka na pala ng lason na magdudulot sa iyo ng matinding sakit at posibleng kamatayan. Hindi magandang pakinggan, tama. Pwes kung iiwas ka sa mga ahas magmula ngayon, dapat ka ring umiwas sa isla na ito. Saka hindi nga rin pala pwede na makapunta sa Ilha de Cayamada Grande na matatagpuan sa bansang Brazil, kilala rin sa tawag na Snake Island. Kahit pa gusto mo o trip mo na pumunta dito, hindi pa rin pwede dahil pinagbabawal ng gobyerno. Tila ba isa itong ordinaryong isla na mabato at merong gubat sa unang tingin, pero bahay ito ng isang napakabihirang uri ng viper na kilala sa tawag na Golden Lancehead Viper at libo-libo ang populasyon nila sa islang ito. Pagtungtong mo pa lang sa dalampasigan, mapapansin mo na ang ahas kada 5 hanggang 10 minuto. Minsan mas madalas o minsan makikita mo sila ng isang grupo. Kaya naman isa itong delikadong lugar para sa taong merong pheidiophobia o ang abnormal na takot sa ahas. Ang Golden Lancehead ay nakakatakot hindi lamang sa teorya dahil kaya nilang pumatay ng tao ng isang tuklaw lang. Maraming legend kung paano dumami ang ahas sa islang ito, pero ayon sa isang teorya, merong mga pirata na pumunta sa islang ito para itago ang kanilang kayamanan. Pero natakot sila na iwanan na lang ito ng basta-basta.
Kaya naman nagdala sila ng ahas para magsilbing tagabantay ng kanilang yaman. Ano nga namang masama dito, di ba? Pero sa huli dumami ang mga ahas at nagpuno sa isla. Meron namang isang kwento na tungkol sa tagabantay ng isang lighthouse sa islang ito. Ayon sa kwento, tuwing gabi, kapag tulog na ang mga tao, umaakyat ang mga ahas na ito sa kani-kanilang mga bintana at bubong para umatake sa mga tao. Natakot ang lighthouse keeper kaya pumunta sila sa gubat kasama ang pamilya niya, pero doon ay sinapit nila ang parehong tadhana ng kanilang mga kabaryo. Namatay sa karumal-dumal na sakit na dala ng kamandag ng ahas. Kinaumagahan dumating ang mga sundalo at natagpuan ang kanilang katawan. Mula noon ang lighthouse sa Snake Island ay niremodel at ginawang automatic. By the way, meron talagang lighthouse sa isla at niremodel daw talaga ito. Bakit? Pues sa ngayon ayaw pang ibahagi ng gobyerno nila ang katotohanan sa ngayon. Ayon naman sa kasaysayan ng isla, ang mga ahas na ito ay natrap sa isla nang tumaas ang tubig sa ating karagatan. Mabilis na naka-adapt ang ahas na ito at agad nagparami hanggang sa mapuno nang lahi nila ang lahat ng espasyo sa buong isla. Sa araw na ito merong 4,000 specimen o bilang ng ahas sa islang ito. Ang kamandag nila ay nagdadala ng iba't ibang sintomas kabilang ang kidney failure, muscle tissue necrosis, brain hemorrhage at internal bleeding. Ang Brazilian Navy ang bumabantay sa isla upang walang makalapit para protektahan ang mga ahas sa tao at ang mga tao sa ahas. Tanging mga militar at mga sayentipiko na nakakuha ng mga special permit ang nakakapunta sa islang ito. Kaya naman, mamamatay ba ang tao kapag nakainom ng kamandag ng ahas? Hindi. Pero kung sila ay may internal wounds o sugat sa loob ng katawan, di patay. Kaya naman mas maganda pa rin kung iiwas ka sa mga ahas. At alam mo, bigyan mo ako ng like at subscribe